Araw-araw ba kayong naglalakad ng 10,000 hakbang pero parang walang pinagbago sa lakas ninyo at ang mga tuhod ninyo ay sumasakit na? Baka naiisip nyo, sa edad kong ito, paglalakad lang ba talaga ang makakatulong o sayang lang ang oras? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit hindi sapat ang paglalakad lang para ibalik ang sigla ng inyong kabataan. At ipapakita namin sa inyo ang 5 simpleng galaw na napakabisa at talagang may resulta. Kaya't manatili lang kayo sa amin at matututunan ninyo kung paano ibalik ang tunay na lakas sa inyong katawan at hindi lang basta mag-ikot ng kilometro. Lahat siguro tayo'y pamilyar na sa kasabihang ang paggalaw, buhay. At madalas, pag sinabing paggalaw, paglalakad agad ang pumapasok sa isip natin. Simple lang gawin, madaling simulan, at tila ligtas na ligtas. Ilang dekada nang itinuturo sa atin na ang paglalakad ay parang sagot sa lahat ng problema na dala ng pagtanda. Pero may problema nga lang. Habang tayo'y tumatanda, hindi lang tibay ng katawan ang nawawala, kundi pati na rin ang lakas at dami ng ating mga kalamnan. Ang prosesong ito na tinatawag na sarcopenia ay isang tahimik na kalaban sa ating kalayaan at kakayahang umasta ng mag-isa. At ang karaniwang paglalakad, sa kasamaang palad, halos walang laban sa problemang ito. Oo, nakakatulong ito sa puso, pero hindi nito gaanong pinapalakas ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating mga buto at nagpapanatili ng ating balanse. La Corvina Rubia, la estrella de la costa. Para los amantes del mar, la corvina rubia mostrará su mejor cara. En la costa atlántica, desde Mar del Plata hasta Bahía San Blas, este 16 de octubre es un gran día para buscarlas. ¿Dónde? En los pozos, canaletas y la boca de las albuferas. El aumento gradual de la temperatura del agua las impulsa a moverse activamente en busca de alimento. La carnada natural es la reina: langostino, camarón, anchoita fresca o un buen sandwichito de anchoita y calamar. Usen cañas de costa de 3,5 metros a 4 metros con reles frontales. Una pequeña trampa que no falla. Agreguen unas perlitas o lentejuelas cerca del anzuelo para dar un brillo extra. Análisis de condiciones. Clima. Analicemos el cielo del 16 de octubre de 2025. En la región central de Argentina, incluyendo Buenos Aires, tendremos un día mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia del 10%, tanto de día como de noche. Las temperaturas serán agradables, oscilando entre los 17 grados Celsius de mínima y los 27 grados Celsius de máxima. Este clima templado, sin grandes cambios bruscos de presión, suele ser favorable, aunque la nubosidad puede influir en la actividad superficial de algunas especies, empujándolas a profundidades medias. Temperatura del agua. Como ya les adelanté, la primavera está en pleno florecimiento y las temperaturas del agua están en ascenso. En la costa atlántica estamos en un promedio de unos 14 a 15 grados Celsius, con tendencia a subir. En los ríos y lagunas interiores, el agua también se está entibiando, lo que despierta el metabolismo de los peces. Esto significa mayor actividad, más ganas de comer y más movimiento en busca de zonas con alimento y oxígeno. Fase de la luna. Halika na, pag-usapan natin ang isang malaking maling akala. Ang paglalakad, hindi po yan ehersisyo para lumakas ang ating mga kalamnan. Opo, napakaganda niyan para sa ating puso at daluyan ng dugo. Magpapasalamat sa inyo ang inyong puso. Pero sa totoo lang, hindi po talaga lalakas ang inyong mga kalamnan sa paglalakad lang. Isipin ninyo, ang katawan natin ay parang isang bahay. Ang paglalakad, parang pang-araw-araw na paglilinis lang.
Napapanatili nitong malinis pero hindi nito pinapatibay ang mga pundasyon o ang mga pader na sumusuporta. At habang tayo'y tumatanda, itong mga pader na ito, ang ating mga kalamnan, ay unti-unting nanghihina. Tinatawag itong sarcopenia at hindi lang po ito pangalan sa aklat ng medisina. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nahihirapan tayong tumayo mula sa upuan, magbuhat ng bag, at manatiling balanse sa madulas na daan. Ang mahinang kalamnan sa binti at likod ay direktang daan sa pagkawala ng ating kalayaan. Kaya, ang ating misyon ay hindi lang gumalaw, kundi bigyan ang ating mga kalamnan ng tamang ehersisyo para magising sila at muling lumakas. At para dito, hindi natin kailangan ng mabibigat na barbell o nakakapagod na pag-iensayo. Ang kailangan lang natin ay isang pero ang pinaka-epektibong ehersisyo para sa ating pang-ibabang bahagi ng katawan. Narito na po ang unang ehersisyo na magpapabago at magpapaginhawa sa inyong buhay. Ito ang pag-upo tayo gamit ang upuan. Huwag po kayong mag-alala o mangamba sa salitang squat. Hindi ninyo kailangang magbuhat ng mabigat na parang atleta sa Olympics. Gagamitin lang natin ang isang ordinaryo, matibay na upuan bilang inyong personal na gabay at suporta. Bakit nga ba ito mahalaga? Simple lang po. Sinasanay nito ang pinakamalaki at pinakamahalagang mga kalamnan sa ating katawan, ang mga kalamnan sa binti at puwit. Sila ang pundasyon ng ating lakas. Sila ang ating makina na nagpapaakyat sa hagdan, tumutulong sa pagtayo mula sa mababang sofa at nagpapanatili sa atin na matatag sa pagtayo. Sa totoo lang, sa bawat pag-upo at pagtayo ninyo, para na rin kayong nagsusquat. Gagawin lang natin itong mas may layunin at mas makabuluhan. Ilagay ang matibay na upuan sa likod ninyo. Ilayo ng bahagya ang mga paa, halos kasing lapad ng balikat. Dahan-dahan at may kontrol, bumaba na parang uupo. Bahagyang damputin lang ang upuan. Huwag po kayong basta uupo. Pagkatapos, gamitin ang lakas ng inyong mga binti at puwit para bumalik sa pagtayo. Ang pinakamahalaga, huwag po kayong gagamit ng kamay para umalalay. Sa simula, maaaring medyo mahirap, pero magugulat kayo kung gaano kabilis babalik ang lakas sa inyong mga binti. Ito ang inyong unang at pinakamahalagang hakbang patungo sa tunay na lakas na magagamit ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bahagi ng katawan na parang hindi masyadong napapansin ng simpleng paglalakad. Ang tinutukoy ko ay ang ating mga braso, balikat, at ang gitnang bahagi ng ating katawan. Kahit ilang kilometro pa ang lakarin mo, hindi mo mapapalakas ang iyong mga braso. Pero alam nyo ba, ang malakas na pang-itaas na bahagi ng katawan ay susi sa ating kalayaan sa pang-araw-araw na gawain. Ibig sabihin, madali mong mabuhat ang mabibigat na grocery bag, maabot ang nasa mataas na cabinet, o mabuksan kahit ang pinakamahigpit na garapon ng walang hirap. At dito napapasok ang ating ikalawang ehersisyo na malaking tulong, ang wall push-ups o ang pagtulak sa pader. Kalimutan na natin ang tradisyonal na push-ups sa sahig dahil baka makasama ito sa ating mga pulso at balikat. Ang wall push-ups ay ang pinakaligtas at pinakaepektibong paraan para palakasin ang ating dibdib, balikat at mga braso. Paano ito gawin? Lumapit lang sa pader. Ilagay ang iyong mga palad ng bahagyang mas malapad kaysa sa iyong balikat at panatilihin ang layo na parang nakatuwid ang iyong mga braso. Panatilihing tuwid ang iyong katawan na parang isang tabla. Dahan-dahang ibaluktot ang iyong mga siko habang papalapit sa pader. Pagkatapos, gamit ang malakas pero dahan-dahang pagtulak, bumalik sa iyong panimulang posisyon. Ang simpleng ehersisyong ito ay nagbibigay buhay muli sa mga muscles na bihirang magamit sa pang-araw-araw.
At sa paggawa nito, mas magiging malakas at kampante ka sa lahat ng iyong ginagawa sa bahay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa mga pinakanakakatakot na problema habang tayo'y tumatanda, ang pagkawala ng balanse. Ang panganib ng pagkahulog, hindi ito biro. Kadalasan, ang sanhi nito ay hindi pagkahilo, kundi ang panghihina ng ating mga paa at binti. Minsan, parang hindi na natin ramdam ng buo ang lupa sa ilalim ng ating mga paa. At dito, mayroon tayong ikatlong ehersisyo na napakasimple pero napakabisa, ang pagtataas ng sakong habang nakahawak sa suporta. Ang kailangan lang ninyo ay isang dingding o kaya likuran ng isang matibay na upuan. Tumayo ng tuwid, kumapit ng matibay sa suporta para hindi kayo matumba. Ngayon, dahan-dahan ninyong itaas ang inyong sakong hanggang sa pinakamataas na kaya ninyo. Damhin ang paghigpit ng inyong mga binti. Manatili sa posisyong iyan sa loob ng ilang segundo. Tapos, dahan-dahan ding ibaba ang inyong sakong pabalik. Ano ang magandang dulot nito sa atin? Una, pinapalakas nito ang inyong mga binti. Alam nyo ba, ang mga binti natin ay tinatawag na pangalawang puso dahil malaki ang tulong nila sa pagdaloy ng dugo mula sa ating mga paa pabalik sa puso. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, sinasanay ninyo ang napakaraming maliliit na kalamnan sa inyong mga paa at bukong-bukong. Ito ang mga kalamnan na nagpapatatag sa inyo. Sila ang nagbibigay sa inyo ng katatagan. At kapag bigla kayong natapilok o nadulas, sila ang mabilis na umaayos sa posisyon ng inyong katawan para hindi kayo tuluyang matumba. Kaya ito ang inyong pinakamabisang pananggalang laban sa pagkahulog. Ang likod nyo po, kumusta na? Yung pananakit, yung pagkakuba, o yung hapdi sa balakang pagkatapos maglakad ng matagal or magtrabaho sa hardin. Pamilyar na pakiramdam po ba ito sa inyo? Ang paglalakad, lalo na kung hindi tama ang tindig, ay pwedeng magpalala pa ng mga problemang ito. Kailangan natin ng matibay na suporta mula sa mga kalamnan para sa ating gulugod. At dito na papasok ang ikaapat na ehersisyo, ang Superman sa sahig. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po natin kailangang lumipad. Kailangan nyo pong humiga ng nakadapa sa sahig na nakalahad ang mga kamay pasulong. Ngayon, sabay-sabay at dahan-dahan lang, nang walang biglang paggalaw, iangat ng ilang pulgada lang ang mga kamay, dibdib at mga paa mula sa sahig. Isipin nyo pong lumilipad kayo na parang isang superhero. Manatili sa posisyong ito sa loob ng ilang segundo at dahan-dahan ding bumalik sa dating posisyon. Ang ehersisyong ito ay tunay na regalo para sa inyong likod. Dahan-dahan lang, pero napakabisa nitong pinapatibay ang lahat ng kalamnan na tumutulong magpatindig sa inyong gulugod. Sila po ang responsable sa ating tindig at sila rin ang nagpoprotekta sa balakang para hindi masobrahan sa pagod. Ang matibay na likod ay hindi lang para maganda tingnan. Ito ay pagkakataong mamuhay ng walang pananakit, madaling makayuko, at mag-enjoy sa mga paborito ninyong gawain ng walang pangamba. At panglima, ito po ang ehersisyo na madalas nating hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Pero marahil, ito ang isa sa pinakamahalaga. May kinalaman ito sa lakas na ginagamit natin dos-dosenang beses o baka daan-daang beses pa nga sa isang araw nang hindi man lang natin namamalayan. Ang tinutukoy ko po ay ang lakas ng inyong kapit. O, ganoon lang po kasimple. Ang ehersisyo natin dito ay ang pagpisil ng isang hand gripper o kaya ng simpleng bola ng tennis. Para saan nga po ba ito? Ang lakas ng kapit po ang inyong kakayahan na magbukas ng matigas na lata, iikot ang susi sa kandado, hawakan ng matibay ang mabigat na kawali, o simpleng kumapit ng mahigpit sa hawakan ng bus. Pero heto po ang mas nakakagulat.
Maraming pag-aaral ng mga siyentipiko ang nagpapakita na ang lakas ng kapit ay isa sa pinakaeksaktong indikasyon ng pangkalahatang kalusugan at maging ng haba ng buhay ng mga nakatatanda. Hindi po ito mahika. Ang malakas na kapit ay senyalis ng malusog na buong sistema ng inyong kalamnan at nerbiyos. Kumuha lang po kayo ng hand gripper o kaya'y bola at dahan-dahang pisilin ito ng buong lakas sa loob ng 3 hanggang 5 segundo. Pagkatapos, dahan-dahan ding bitawan at luwagan. Ang maliit na galaw na ito na pwede ninyong gawin habang nakaupo sa harap ng telebisyon ay may malaking ambag sa inyong pang-araw-araw na lakas at seguridad. At ito na ang pinakamahalaga at tunay na nakakamangha. Ang pinakamalaking aha moment ay hindi ang pagkakaroon ng malalaking bisig, kundi ang araw na mararamdaman ninyong kayang-kaya ninyong bumangon mula sa mababang sofa nang walang kailangan ng tulong ng inyong mga kamay. Napakagaan na sa inyo ang bitbitin ang mga bag galing sa palengke na dati pakiramdam nyo ay napakabigat. Hindi na kayo matatakot madulas sa sahig dahil handa ang inyong katawan na panatilihin ang balanse. Iyan, mga kasama, ang tunay na tagumpay, hindi sa bilang ng hakbang sa step counter, kundi sa tunay na pakiramdam ng kontrol sa sariling katawan. Ang paglalakad ay magandang karagdagan lamang. Parang pagbabasa lang ng isang kabanata sa isang napakagandang libro. Ngunit itong 5 simpleng pampalakas na ehersisyo, yan ang buong kwento na puno ng pakikipagsapalaran at bagong kakayahan. Hindi lang mga kalamnan ang ibinabalik nyo sa inyong sarili, kundi ang inyong kalayaan. Sa madaling salita, ang paglalakad pagtuntong ng asisenta pataas. Hindi naman masasabing walang silbi, pero hindi ito sapat para mapanatili ang lakas at independensya. Ang tunay na kabataan ng katawan, balanse, at kumpiyansa sa bawat hakbang ay matatagpuan sa mga simpleng pampalakas na galaw na ipinakita namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may nakuha kayong kapakipakinabang, paki-like po at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong po ito para makagawa pa kami ng mas maraming bagong content. Ngayon, tanong namin sa inyo, ano pa pong mga ehersisyo ang ginagawa ninyo bukod sa paglalakad? O baka naman, plano pa lang ninyong magsimula at susubukan nyo ang aming programa. Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin ito ng sama-sama